America has never been the friend of the Ukrainians, and we are not the friends of the Filipinos. We don't like you. We are using you. You are a tool, nothing but a tool, and when the tool ceases to be useful, we will discard you. And discard you means usually after a war that devastates you. We are using you to gain some sort of momentary leverage over the Chinese. We will fail. The Chinese will win, and you will be destroyed. Okay, ayan mga utol. Ginagamit lang tayo at once na ang Pilipinas ay ginagamit ayon sa kanya ay ginagamit ng Amerika. Okay? At once na tayo ay wala nang pakinabang, bibitawan na. We will discard you. We don't like you. Ito po ay galing sa isang tao ha. Ito po ay hindi po sanction ng kanilang gobyerno. Kaya nga sabi ko sa umpisa natin, gusto ko sa akin yung unang napanood. Nang matalakay natin yung kaliwat kanan. Kasi ito yung kabilang side of the coin. Kaya ako sinabi sa intro ko pa lang. Ito po yung mga grupo na nag-aaklas doon sa plano ng kanilang gobyerno. Hindi ko po sila sinisiraan. Okay? Ang sinasabi ko dito, hindi pwedeng maniwala tayo sa sinasabi ng isang tao, isang Amerikano, isang ex-military, intel, na mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. ito yung mga bagay na gustong-gusto kong tinatalakay, partikular sa issue natin with China sa West Philippine Sea at sa Amerika. Mga utol, ito yung tinatawag na other side of the coin. Okay? At para sa kaalaman yung lahat, sana'y dito yung una napanood sa akin kesa sa iba dahil dito ay babaklasin natin at magbibigay tayo ng sarili nating insights. Okay mga utol, ito yung revelasyon ng isang dating US military intelligence. Okay, revelasyon tungkol sa nangyayari o mangyayari sa China, Amerika at Pilipinas na mula dito ay tayo daw ay ginagamit lamang ng US. Kaya nga sabi ko other side of the coin mga utol. Ito po yung kabilang istorya. Okay, so papainggan muna natin mga utol kung anong sabi ng US military intelligence. Okay? So, you know, I have a little bit of background in the Philippines. In 1986, I was deployed there as a platoon commander to reinforce the Subic garrison after the fall of the Marcos regime. There was concern about the new People's Army. So I have a warm spot in my heart for the Philippines. Let's build upon what Colonel Wilkerson had said earlier. The United States is incapable of fighting a sustained conflict against a peer-level force. The United States cannot fight and engage China and win. We will not beat the Chinese. We cannot beat the Chinese, and we know this, and yet we're using the Philippines to create the conditions of potential conflict with the Chinese. Okay, so umpisa pa lang niya We're using the Philippines. Hindi daw nila sa pagkakaalam niya hindi kaya ng Amerika ang China sa isang gera. Pero ito mga utol, itong grupo na to, itong coalition na to, itong forum na to ay mga anti-war advocates. Okay, sa Amerika to ginanap, mga anti-war advocates. Wala tong kinaibahan sa mga Pinoy na nag-aaklas o laban sa mga o kontra sa mga pinaplano ng gobyerno. Okay? So walang kinaiba yun dito sa Pilipinas na ganon. Yung mga nagtatalakay ng mga ganitong bagay na kontra sa pinaplano ng kanilang gobyerno. Okay po, para mas malinaw sa atin. Yan po yung grupo nila. Please understand that for the Filipino people, this is a recipe for disaster. You think America is your friend. So too did the Ukrainian people. And they are dying by the hundreds of thousands. Friends don't let friends die in those quantities.
The Ukrainians have been displaced by the tens of millions. Friends don't let friends have their cities destroyed in this manner. Friends don't let friends have families separated, have mothers and children destined to a life of refugee status in perpetual poverty. That's not how friends behave. America has never been the friend of the Ukrainians, and we are not the friends of the Filipinos. We don't like you. Siya lang nagsasabi yan, mga utol ha. Pero Amerikano siya, isa siyang ex-military, military intel. Okay? So anong masasabi nyo sa kanyang revelasyon? Ako, ang sarili kong insight dito, ito yung gaya ng sinabi ko kanina. Ito yung mga taong kumbaga dito sa Pilipinas, yung mga nagrarally, okay? Yun yung grupo. Kasi mga anti-war advocates to. Yan yung grupo nila. O hindi ko alam kung anong tawag sa kanilang grupo, pero alam ko sa pagkakaalam ko sila ay anti-war advocates at ang tinututulan nila yung nuclear war. Pero yung mga revelasyon niya na yan, mga utol, ay isang testimonya lamang na galing sa isang tao. Okay, hindi po yan sanction o sinabi ng gobyerno. Mas maniniwala ako dyan kung ang nagsabi nito ay si Lloyd Austin, yung kanilang Secretary of Defense. Okay? O pwede itong grupo na to, kagaya rin sa Pilipinas na hinihinala na binayaran ng kabilang side para sirain din yung imahe. Pwede rin yun. O talagang may pinaglalaban sila. Okay mga utol, yun yung insight ko dyan ha. Hindi ko sinasabing yun yung paniwalaan nyo, ako paniwalaan nyo. Pwede nyo po siyang paniwalaan. Na may pinupunto naman lalo pag humaba pa tong pinapakinggan natin. Itutuloy muna natin na mapakinggan na. May pinupunto talaga siya. At alam rin naman natin kung ano yung kapasidad ng Amerika dahil sa history natin. Ngunit, tuloy muna natin. If we did like you, we wouldn't be doing this to you. We are using you. You are a tool, nothing but a tool. And when the tool ceases to be useful, we will discard you. And discard you means usually after a war that devastates you. We are using you to gain some sort of momentary leverage over the Chinese. We will fail. The Chinese will win and you will be destroyed. Okay, ayan mga utol. Ginagamit lang tayo at once na ang Pilipinas ay ayon sa kanya ay ginagamit ng Amerika. Okay? At once na tayo ay wala nang pakinabang, bibitawan na. We will discard you. We don't like you. Ito po galing sa isang tao ha. Ito po ay hindi po sanction ng kanilang gobyerno. Kaya nga sabi ko sa umpisa natin, gusto ko sa akin yung unang napanood. Nang matalakay natin yung kaliwat kanan. Kasi ito yung kabilang side of the coin. Kaya ako sinabi sa intro ko pa lang. Ito po yung mga grupo na nag-aaklas doon sa plano ng kanilang gobyerno. Hindi ko po sila sinisiraan. Okay? Ang sinasabi ko dito, hindi pwedeng maniwala tayo sa sinasabi ng isang tao, isang Amerikano, isang ex-military intel na taliwas sa ating nasasaksihan. Ano ba nasasaksihan natin? Nandito yung persa ng Amerika sa Pilipinas. Tinutulungan tayo at unang-una sa lahat. Kanino ba tayo nagkakaproblema? Sa Amerika ba? O sabihin na nating may iringan, overpower. Ang China at ang US, may iringan talaga sila. Hindi natin maitatanggi yun. At talagang sabi ko nga, may pinupunto siya kasi tayo damay sa kanilang political war. Bukod sa political war, yung global domination nila, damay tayo. Kanino ba tayo kakampi? Dalawang malakas na bansa. So kinampihan natin ng US sa parte na to. 'Di ba? Tayo damay doon sa kanilang cravings for global domination. 'Di ba? Doon pa lang damay na tayo. Pero yung sinasabi niya na tayo ginagamit, maaari rin yun. Maaari rin yun, kaya nga sinabi ko may punto siya eh. Ngunit ang tinitingnan natin dito, yung mas mahaba, mas malawak, mas bigger picture. Ano yung bigger picture?
tingin nyo ba kapag sa China tayo kumampi? O kahit bahay natin, mas iba mangyayari, mas mapapabuti tayo. O yung long history natin with US, maayos naman. Okay? Ngayon, sino ba ang nambubuli sa atin? Sino bang nangaagaw ng ating teritoryo? Ito ba'y palabas lamang ng China at US? Hindi po yan palabas. Talagang naglalabanan sila sa global dominance kung sino mas malakas sa kanila. Ngayon, naghahanap siyempre ng matitibay na yung matitibay na pwesto o advantage. Matitibay na advantage ang US. Bukod sa mas malakas sila, pero kung Asia Pacific ang pag-uusapan, ang labanan, talagang kailangan nila ng maraming kaalyadong bansa para na rin sa reinforcement. Kasi alam na nila ang nangyari nung World War II. Kaya sila nabira sa Pearl Harbor dahil hindi sila handa. Ayan, yung pinag-ahandaan nila. Kaya isa rin talaga tayo sa nagagamit. Tama yung pinupunto niya. Pero ang tanong dito, sino ba ang mas evil yung diskarte? Paalagayin nyo ba pag China yung comes to power, mas gaganda buhay, mas aaliwalas, mas aayos? Baka sakupin pa tayo niyan, gawin pa tayong probinsya. 'Di ba? Sa US alam na natin ang mangyayari. Okay. Pag US ang nagpatuloy kasi yun yung nangyayari. Pero pag China, ano kaya mangyayari sa Pilipinas? Baka maging probinsya tayo, baka maging China tayo eventually. Yun yung sinasabi ko rito. Pero hindi natin alam yung mas malalim pa nilang pag-uusap dyan, di ba? Kung anong pinaglalabanan pa nila. Pero number one talaga dyan, yung global dominance. Yung power. Okay? Tuloy muna natin mga utol. End of story. It's high time the Filipino people pressure their government to start sitting down and engaging the Chinese government responsibly. China is not your enemy. China is your neighbor. China is your friend. China doesn't want war. And if you would engage China in diplomacy, and as we've all indicated here, America has long since lost the skill set necessary to carry out diplomacy, but the Filipinos and the Philippine people can reignite this, to relearn it, to use this skill to prevent a war. But if you continue to behave as colonial subjects, and I know that's a sore subject in the Philippines, because you were the colonial subjects of America. We still view you as our colonial subjects. Baka siya na lang, diba? We still view you. Siya na lang, no? Colonial subjects, no? Masakit yun, sinabi nito, Anyway, yung sinasabi niya na kapag kakausapin with diplomacy, kung itatry with diplomacy yung China, hindi ba't nagawa na natin yan? More than 100 times with China. Anong nangyari? Mas lalo lamang silang naging agresibo. Kaya ang Pilipinas left with no option o no choice na kumapit sa mas matibay na kakampi natin para kayanin natin yung ibabato o binabato sa atin ng China. Uulitin ko, ito pong grupo na to, kumbaga, hindi ko sasabihin parang gano'n na rin, diba? Anti-government. Pero anti-war advocates, okay? Grupo sila na nag-aaklas laban sa gobyerno o sa mga plano ng kanilang gobyerno. Okay, mga utol, malinaw yun, natuloy na muna natin. Don't like you, we don't care about you, we just want to use you. Grow up. Grow up and act responsibly. Take control of your own future. America is not here to help you. America is here only to use you until there's nothing left, and then we will discard you on the trash heap of history. Ayan, mga utol, no? Itatapo na daw tayo pagkatapos tayo gamitin. Okay? Yun yung malinaw na sinabi niya. Yun yung nila, no? Pinapalabas nila. Ngayon, puntahan natin itong naging usapan. Ilang beses na to sinabi ni President Joe Biden
tungkol sa Pilipinas. At palagay ko naman, tinutupad nila ang kanilang sinabi. Dahil nandito na yung mga tropa para magtanggol. Okay mga utol, kung may mas malalim pa kayo nalalaman tungkol dito, pa-comment na lang at pa-comment ang inyong opinion. We talked about that very briefly up in New York. The United States also remains ironclad in our commitment to the defense of the Philippines, including in the South China Sea, and we're going to continue to support the Philippines military modernization goals. Mr. President. And mga utol tuloy-tuloy yung suporta. Ironclad, yung talagang 'di ba? Bakal yung yung pagkakapit ng kanilang usapan o pagiging magkaalyado. Anyway, dito rin niya sinabi na hindi na tayo friends, tayo family. Okay mga utol, pero syempre, magte-take note din tayo doon sa mga binanggit nung ex-military intel na yon. Kasi may mga pinupunto siya, pero ang hindi ko talaga doon sasang-ayunan yung tayo ginagamit at wala kaming pakialam sa inyo kapag naubos kayo, wala na kayong pakinabang, bibitawan na namin kayo. At yung isa pa niya sinabi na hindi daw natin enemy ang China. Kung hindi natin enemy yun, anong tawag doon? Diba? Anyway, mga utol, kailangan ko ang inyong opinion. Okay? Sana ay may namulat tayo. So uulitin ko, yung grupo na narinig natin, yung forum na yon, ay walang kinaibahan do sa mga aktivista dito sa Pilipinas na kumukondena sa mga plano ng gobyerno nila. Okay? Para malinaw lamang sa ating lahat. Kailangan ko ang inyong komento mga utol. Hanggang doon lang kasi worth it siya pag-usapan. Pa-comment ang inyong mga hinaing at mga opinion. Maraming salamat. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta at magpapasalamat din ako dito kay Bugwak TV. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.